Mga kababayan, bilang isang dentista may sasabihin akong isang bombshell na hindi ko dapat sabihin. Huwag kayong magpa-implant. Magandang araw. Ako, si Dr. Victor Pascual, isang dentista sa loob ng 35 taon. Hanggang 3 taon na ang nakalipas, inire-recommenda ko pa sa mga pasyente ko ang dental implants na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Pero ngayon ay iba na. Ito ay dahil may natuklasan akong isang kamangha-manghang katotohanan na 9 sa 10 tao ang hindi nakakaalam. 3 buwan na ang nakalipas, isang pasyente ang dumating na. Halos tunaw na ang gilagid at nangangailangan ng 3 implants. Sinabi ko sa kanya, mga aambilyong sing 2,000 po ang aabutin. Noong oras na yon, may kaswal akong sinabi sa kanya, baka gusto niyo pong subukan din ito na tumutukoy sa isang bagay na nagkakahalaga lang ng away 250. Kahapon, bumalik ang pasyenteng iyon at labis akong nagulat. Ang kanyang gilagid na dati itunaw na ay ganap na naibalik sa dati. Dok, ginawa ko po araw-araw. Yung paraan na itinuro ninyo, mas naging mabisa pa pala ang A250 kaysa sa 8185 na implant. Iyon mismo ang paraan na idedetalye ko sa inyo ngayon. Ngunit ang nakakagulat ay karamihan sa mga tao ay hindi alam ang simpleng katotohanan ito. Oo, 9 sa bawat 10 tao. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, ang inyong mga gilagid at ngipin ay lalakas at ang mga araw na makakasama ninyo ang inyong pamilya sa pagkain ng masasarap ay magiging 3 beses na mas madalas. Pindutin ang subscribe at like para pinakamabilis na matanggap ang impormasyong makapagliligtas ng buhay. Kung nasabihan na kayo na kailangan ninyong magpa-implant, mag-iwan ng numerong 1 sa comments. Sige, simulan na natin. Bago ko ibunyag ang sikreto sa likod ng Greto 50, may isang nakakagulat na katotohanan na dapat ninyong malaman. Alam nyo ba na ang sakit sa gilagid, gum disease, ay isang nakakatakot na karamdaman? Marahil iniisip ng karamihan, hindi ba't masakit lang yan sa ngipin? Hindi po. Ang sakit sa gilagid ay isang silent killer. Sa loob ng 35 taon kong pagtingin sa mga pasyente, alam niyo ba kung ano ang pinaka-nakakalungkot para sa akin? Iyon ay ang mga taong binaliwala lang ang kanilang sakit sa gilagid hanggang sa mauwi ito sa mas malubhang karamdaman. 8 sa bawat 10 nakatatanda ay may sakit sa gilagid. Ngunit kalahati sa kanila ay hindi man lang alam na mayroon silang sakit sa gilagid. Iniisip nilang hindi naman siguro ito seryoso at pinapalipas na lang hanggang sa malaki na ang kapalit nito. Sasabihin ko sa inyo kung gaano to kadelikado. Una, diabetes. Ang mga taong may sakit sa gilagid ay doble ang tsansang magkaroon ng diabetes. Sunod, sakit sa puso. Ang bakterya mula sa gilagid ay naglalakbay sa dalulian ng dugo hanggang sa puso. Sa katunayan, sa mga taong namatay dahil sa atake sa puso, natagpuan ang bakterya mula sa gilagid sa kanilang mga puso. Ganito rin sa demensya. Umaakyat ang bakterya mula sa gilagid hanggang sa utak at sinisira ito. Kung may sakit ka sa gilagid, 3 beses na mas mataas ang tsansa mong magkaroon ng demensya. At hindi pa dyan nagtatapos. Stroke, pneumonia at maging cancer. Dahil lang sa gilagid, nasisira ang buong katawan. Pero alam niyo ba kung ano ang mas nakakatakot? Ang lahat ng ito ay nangyayari ng tahimik. Kapag naramdaman niyo ng may mali dahil sa sakit, huli na ang lahat. Kaya't buong puso akong nakikiusap sa inyo. Simulan ninyo ngayon din. Huwag kayong magwalang bahala. Pero sa kabutihang palad may solusyon. Ito na nga yung sinasabi kong nagkakahalaga ng A250. Pumunta lang po kayo sa botika at sabihin, pabili po ng chlorhexidine mouthwash. Oo, ito na yun. Huwag niyo itong isipin bilang ordinaryong mouthwash. Ito po ay isang gamot. Ito ang totoong gamot na inirereseta namin pagkatapos ng operasyon sa gilagid. Ang sangkap na chlorhexidine ay pumapatay ng hanggang 99% ng bakterya na pangunahing sanhi ng sakit sa gilagid. Gaano kalakas ang 99%? Ibig sabihin nito, halos lahat ng masamang bakterya sa bibig ninyo ay nawawala.
Ngunit kung bibili lang kayo nito at gagamitin ng basta-basta wala pa sa kalahati ang epekto nito, kailangan ninyong malaman ang tamang paraan. Mula ngayon, ituturo ko ang 5 mahahalagang sikreto at lalo na ang ika-5 revolusyon sa sipilyo na hindi nyo dapat palampasin. Kung hindi nyo alam iyon, kahit gaano kaganda ang mouthwash, wala itong silbi. Unti-unti kong ipapaliwanag simula sa una. Magsimula tayo sa Golden Hour Rule. Ngayon, ituturo ko na ang unang sikreto. Ang Golden Hour Rule, kailan kayo nagmumumog? Agad pagkatapos magsipilyo, di ba? Yan ang pinakamalaking pagkakamali. Sa loob ng 35 taon siyam sa 10 pasyente ko, ang gumagamit ng mouthwash sa maling oras. Kaya naman hindi nila nakukuha ang buong epekto. Ipaliwanag ko kung bakit. Ang mga sangkap sa toothpaste ay nagpapahina sa epekto ng mouthwash. Ang toothpaste ay may tinatawag na surfactant. Sa madaling salita, ito ang sangkap na nagpapatubo ng bula. Kung mananatili ang sangkap na ito sa bibig, lalabanan nito ang sangkap ng mouthwash. Kumbaga para itong dalawang tagalinis na may magkaibang paraan ng paglilinis sa iisang kwarto. Sa huli, hindi nagiging maayos ang paglilinis. Kaya kailan dapat itong gawin? Ang tamang sagot ay bago mismo matulog. Gawin ito kahit 30 minuto pagkatapos magsipilyo. O kaya magsipilyo ng alas 7 ng gabi at gumamit ng mouthwash ng alas 10 ng gabi. Bakit bago matulog? Dahil sa gabi, habang tayo tulog doon, pinaka-aktibo ang mga bakterya. Hindi tayo naglalabas ng laway. Kaya natutuyo ang bibig para sa mga bakterya. Paraiso ang kapaligirang iyon. Sa oras na ito, bibigyan natin sila ng malakas na panangga. Mayroon akong pasyente si Lola Elena na 72 taong gulang mula sa Cebu. Sa loob ng 20 taon, laging dumudugo ang kanyang gilagid at nagmumumog siya agad pagkatapos magsipilyo. Halos walang epekto. Pero nang sinunod niya ang turo ko na gawin ito, bago matulog huminto ang pagdurugo sa loob lang ng 1 linggo. Sinabi niya sa akin, Dok, yung 20 taon kong paghihirap natapos sa loob lang ng 1 linggo. Oras lang ang binago ko, ganito na kalaki ang pinagbago. Yan ang kapangyarihan ng Golden Hour. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Mahalaga rin ang paraan ng pagmumog. Karamihan ay inilalagay ito sa bibig at agad na idinudura. Huwag ninyong gagawin iyon. Kailangan nyo itong imumog ng hindi bababa sa 1 minuto. Nararamdaman nyo bang matagal ang 1 minuto? Subukan ninyong gawin habang nakatingin sa relo. Sa una, mahirap kahit 30 segundo. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, mabilis na lang lilipas ang 1 minuto. Sa loob ng 1 minutong iyon, ang sangkap ng mouthwash ay nakakarating sa bawat sulok ng bibig para puksain ang bakterya. At isa pa, pagkatapos magmumog, huwag magbanlaw ng tubig. Maraming tao ang nagbabanlaw ng tubig dahil medyo mapait ang lasa ng mouthwash, pero binabawasan nito ang epekto sa kalahati. Ang sangkap ng mouthwash ay kailangang manatili sa bibig magdamag para labanan ang bakterya. Si Lolo Ramon, 68 taong gulang mula sa Maynila, ay nagkamali rin ng ganito. Nakasanayan na niyang magbanlaw ng tubig pagkatapos magmumog. 1 buwan na niyang ginagawa pero walang gaanong epekto kaya pumunta siya sa akin. Sinabi ko sa kanya, huwag po kayong magbanlaw ng tubig pagkatapos magmumog at sa sumunod na linggo, nakita na ang malaking pagbabago. Uulitin ko para malinaw ang Golden Hour Rule ay ito. 30 minuto pagkatapos magsipilyo gawin ito bago matulog, imumog sa loob ng 1 minuto at huwag magbanlaw ng tubig. Sundin nyo lang ang 4 na ito. Ngunit may 4 pang sikreto na natitira. Ang susunod na sikreto na ituturo ko ay tiyak na ikagugulat ninyo. 10 beses itong mas epektibo kaysa sa tubig na may asin. Ituturo ko ang ikalawang sikreto, ang sikreto ng bamboo salt. Marami sa inyo nagmumumog ng tubig na may asin. Kapag masama ang pakiramdam ng gilagid, tama. Ngunit kung mali ang pagkakagawa, maaari pa nitong masira ang inyong gilagid. May mas magandang paraan. Sa halip na ordinaryong asin, gumamit ng bamboo salt. Ang bamboo salt ay ibang-iba sa ordinaryong asin. Ipaliwanag ko kung bakit.
Ang ordinaryong asin ay simpleng pinatuyong tubig dagat. Ngunit ang bamboo salt ay asin na inilalagay sa kawayan at 9 beses na niluluto sa apoy na higit 1,000 degrees. Sa prosesong ito, nawawala lahat ng lason sa asin at naiiwan ang mga mineral na mabuti sa katawan. Ang mga sangkap tulad ng calcium, potassium at magnesium ay epektibong nagpapaginhawa sa pamamaga ng gilagid. Ang paraan ng paggamit nito ay mahalaga. Kapag nagsisipilyo pagkatapos maglagay ng toothpaste, lagyan ng kaunting bamboo salt powder, kasing laki lang ng 1,004 ng butil ng munggo sa ibabaw nito at gamitin sa pagsisipilyo. Huwag gumamit ng masyadong marami. Kahit gaano kabuti ang bamboo salt kung sobra maaari itong makairita sa gilagid. At mahalaga rin ang paraan ng pagsisipilyo. Huwag kuskusin ng malakas. Ang punto ay magsipilyo ng marahan na parang minamasahe ang gilagid. Gawin ito ng dahan-dahan na parang hinahaplo sa mukha ng isang sanggol. May pasyente akong si Lola Fe, 69 taong gulang mula sa Davao. Sa loob ng 5 taon, nagmumumog siya ng tubig na may asin pero patuloy pa rin siyang nagrereklamo ng pananakit ng gilagid. Nang tingnan ko, napansin kong gumagamit siya ng masyadong maraming ordinaryong asin. Lalo lang nasira ang kanyang gilagid. Sinabi ko sa kanya na subukan ng bamboo salt. Binawasan ko rin ang dami at tinuruan siyang magsipilyo ng marahan. Pagkatapos ng 2 linggo, bumalik siya. Nagulat na gulat. Dok, posible palang gumaling ang 15 taon kong pananakit, sabi niya. Alam niyo ba kung gaano ka-epektibo ang bamboo salt? Ang epekto nito sa pagpigil sa pamamaga ay 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong asin. Napatunayan na to sa mga pag-aaral. Sa isang university hospital, nagsagawa sila ng eksperimento sa 100 pasyenteng may pamamaga ng gilagid. Ang grupo na gumamit ng bamboo salt ay mas mabilis na gumaling kaysa sa grupong gumamit ng ordinaryong asin. Lalo na itong epektibo para sa mga taong dumudugo ang gilagid. Si Lolo Jose, 74, taong gulang mula sa Pampanga, ay laging dumudugo tuwing nagsisipilyo. Pero nang simulan niya ang pagsisipilyo gamit ang bamboo salt, huminto ang pagdurugo sa loob ng 3 araw. Tinanong niya ako, asin ba talaga ito? Mahalaga rin kung saan kayo bibili ng bamboo salt. Ang mga nabibili sa supermarket ay maaaring hindi tunay na bamboo salt. Bumili ng 9 times roasted bamboo salt na mabibili sa mga health food store. Medyo mahal ito pero garantisado ang epekto. Ang 500 gram ay nagkakahalaga ng mga ga-800 pero tatagal ito ng 6 na buwan. Ibubuod ko ang paggamit, lagyan ng kaunting bamboo salt powder ang toothpaste. Magsipilyo ng marahan na parang minamasahe ang gilagid at sapat na ang 2 beses sa isang araw. Hindi maganda kung masyadong madalas. At isa pang tip, pagkatapos magsipilyo gamit ang bamboo salt, magbanlaw gamit ang maligamgam na tubig, hindi malamig. Pinipigil ng malamig na tubig ang pagpasok ng mga sangkap ng bamboo salt sa gilagid. Binubuksan naman ng maligamgam na tubig ang mga daluyan ng dugo sa gilagid para mas ma-absorb ang magagandang sangkap. Ngunit hindi sapat ang bamboo salt lamang. Ang ikatlong sikreto na ituturo ko ang 3 minutong ehersisyo para sa gilagid ay napakahalaga. Kung hindi nyo ito alam, ang epekto ng bamboo salt ay mababawasan sa kalahati. Ang ikatlong sikreto, ang 3 minutong ehersisyo para sa gilagid. Para maging malusog ang katawan, nag-ehersisyo tayo, di ba? Ganon din sa gilagid. Kailangan ng magandang sirkulasyon ng dugo para lumakas ito. Ngunit karamihan ay hindi man lang alam na may ehersisyo para sa gilagid. Bakit humihina ang gilagid? Habang tumatanda tayo, kumikipot ang mga daluyan ng dugo na papunta sa gilagid. Katulad ito ng isang hose na barado kaya hirap lumabas ang tubig dahil hindi maayos ang daloy ng dugo, nagkakaroon ng kakulangan sa nutrisyon ang gilagid. Kaya ito namumula, namamaga at dumudugo. Ang solusyon ay simple, pagandahin ang sirkulasyon ng dugo sa gilagid. Ipapakita ko sa inyo ang napakasimpleng ehersisyo na itinuturo ko sa aking mga pasyente. Napakadali lang.
Gamit ang malinis na hintuturo, dahan-dahang idiin ang labas ng inyong gilagid. Sapat lang na diin, hindi dapat masakit. Mula sa posisyong iyon, bitawan ang daliri na parang pumipitik, parang pagpindot ng piano key, bahagya lang. Magsimula sa itaas na gilagid mula sa kanang dulo hanggang sa kali. Pagkatapos gawin din ito sa ibabang gilagid. Aabutin ito ng mga 3 minuto. Pwede ninyo itong gawin habang nanonood ng TV o pagkagising sa umaga. Ang simpleng stimulasyon na ito ay lubos na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa gilagid. Tulad ng masahe sa isang massage spa, lumuluwag ang mga daluyan ng dugo at mas gumaganda ang daloy nito. Dahil dito nagkakaroon ng lakas ang gilagid para pagalingin ang sarili nito. May pasyente akong si Lola Corazon, 71 taong gulang mula sa Iloilo. Napakahina ng kanyang gilagid kaya hindi siya makakain ng mansanas. Sinabi sa kanya sa ospital na magpa-implant pero natatakot siya. Itinuro ko sa kanya ang ehersisyong ito. Sa una nag-aalinlangan siya. Gagana po ba ito? Ngunit ginawa niya ito ng tuloy-tuloy tuwing umaga at gabi sa loob ng 3 minuto. Pagkalipas ng 1 buwan, nagulat ako nang makita siya. Ibang-iba na ang kulay ng kanyang gilagid. Naging kulay rosas ito, isang malusog na gilagid at nakakain na siya ng mansanas. Sinabi niya sa akin, Dok, hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang ehersisyong ito. Isang daliri lang nagkaroon ng milagro. May mga dapat tandaan sa pag-ehersisyo. Huwag masyadong madiin ang pagpindot, baka masugatan ang gilagid. At hindi dapat gamitin ang kuko. Dapat ay dulo ng daliri lang. Sa una, maaring medyo awkward. Pero pagkatapos ng 1 linggo, masasanay din kayo. Magiging natural ito tulad ng pagsisipilyo na naging habit na. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Kung gagawin nyo lang ito ng 1 o 2 araw, walang epekto. Si Lolo Antonio, 66 taong gulang mula sa Baguio, ay tinamad din nung una. Pero dahil sa pag-aalaga ng kanyang asawa, ginawa niya ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 buwan. Ang resulta, ang kanyang ngipin sa harap na umuuga sa loob ng 20 taon ay tumibay. Nagtaka siya. Ehersisyo ba talaga ito? Ganito kadali pero ganito ang epekto. Tama. Hindi kailangang maging mahirap ang isang ehersisyo. Para sa gilagid sapat na ang ganitong estimulasyon. Mayroon ding paraan para mas mapabuti ang epekto ng ehersisyo. Bago mag-ehersisyo ng gilagid, magmumog ng maligamgam na tubig. Bubuksan nito ang mga daluyan ng dugo sa gilagid para mas maging epektibo ang ehersisyo. Mas mainam ang maligamgam na tubig kaysa sa malamig. Mahalaga rin kung kailan ito gagawin. 1 beses pagkagising sa umaga at 1 beses bago matulog sa gabi ang perpekto. Sa umaga, nagbibigay ito ng sigla sa gilagid para sa buong araw at sa gabi tumutulong ito sa paggaling habang tulog. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Ang ika-4 na sikreto na ituturo ko ngayon ng pinakamahusay na gum supplement ay mas ikagugulat ninyo. Hindi ito nangangailangan ng pera pero mas epektibo kaysa sa mamahaling supplements. Ang ika-4 na sikreto, ang pinakamahusay na gum supplement. Marami sa inyo ang umiinom ng mamahaling supplements para sa gilagid, di ba? Yung mga nagkakahalaga ng yaon 2,000 hanggang yaon 4,000 bawat bote. Maganda naman ang mga iyon. Pero mabigat sa bulsa kung araw-araw iinumin. Merong pinakamahusay na gum supplement na walang gastos. Ito ay ang kelp. Kapag sinabing kelp, iniisip nyo, hindi ba't pang sabaw lang yan? Hindi po. Ang kelp ay isang natural na supplement para mismo sa gilagid. Ipaliwanag ko kung bakit. Ang malagkit na sangkap ng kelp ay tinatawag na alginic acid. Pinipigilan ng sangkap na ito ang pamamaga ng gilagid at pinapabilis ang paggaling ng mga sugat dito para itong isang natural na band-aid para sa gilagid. Bukod dyan, napakarami nitong bitamina at mineral. Ang calcium ay nagpapatibay ng buto at gilagid. Ang iodine ay pumapatay ng bakterya at ang magnesium ay nagpapaginhawa sa pamamaga. Ang mga
sangkap na nasa mamahaling supplements ay nasa iisang piraso lang ng kelp. Ang paraan ng paggamit nito ay mahalaga. Gupit ng isang pirasong pinatuyong kelp kasing laki ng isang daliri at sipsipin ito sa bibig ng mga 10 minuto araw-araw. Huwag nguyain, hayaan lang itong matunaw sa bibig. Sa ganitong paraan, direktang didikit ang magagandang sangkap ng kelp sa gilagid at magbibigay ng nutrisyon. Sa una, maaring kakaiba ang lasa. Maaring may amoy dagat. Pero pagkatapos ng 3 araw, masasanay din kayo. Mararamdaman ninyo pang mas malinis ang inyong bibig. May pasyente akong si Lola Teresita, 73 taong gulang mula sa Bacolod. Napakahina ng kanyang gilagid kaya masakit tuwing kumakain. Kaya't umiinom siya ng iba't ibang supplements na umaabot ng GA 6,000 kada buwan. Nag-aalala siya, kung ganito tayo gastos, malulugi ang pamilya natin. Itinuro ko sa kanya ang paraan gamit ang kelp. Sa una nag-alinlangan siya. Kaya ba yan ng kelp? Pero dahil walang gastos, sinubukan niya. Araw-araw, tuwing umaga, sumisip-sip siya ng isang pirasong kelp sa loob ng 10 minuto. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik siya nagulat na gulat. Nawala na raw ang sakit tuwing kumakain. At huminto na rin ang pagdurugo ng kanyang gilagid. Sinabi niya sa akin, Doc, mas magaling pa ang kelp kaysa sa asiksaim na supplement. Alam niyo ba kung gaano ka-epektibo ang kelp? Ayon sa isang pag-aaral sa isang universidad sa Pilipinas, binabawasan ng sangkap ng kelp ang pamamaga. Gilagid niyo 70%. Mas epektibo pa ito kaysa sa mga ordinaryong supplement. Mahalaga rin ang pagpili ng kelp. Sa halip na manipis na kelp na nabibili sa supermarket, bumili ng makapal na natural kelp. Mas maganda kung matingkad na brown, ang kulay makapal at matibay. Ang isang supot ay nagkakahalaga ng mga 150 at tatagal ito ng 3 buwan. Mayroon ding dapat tandaan, kung may sakit kayo sa thyroid, kumonsulta muna sa doktor. Maraming iodine ng kelp na maaaring makaapekto sa thyroid. At huwag kumain ng sobra. Sapat na ang 1 piraso bawat araw. Mahalaga rin kung kailan ito kakainin. Pinakamainam kung kakainin ito 30 minuto bago kumain. Mas madaling ma-absorb kapag walang laman ng tiyan. At pagkatapos sipsipin ang kelp, huwag uminom agad ng tubig. Baka matangay ang mga sangkap nito. Si Lolo Ricardo, 68 taong gulang mula sa Batangas, ay gumamit ng kelp sa loob ng 6 na buwan. Sa una sinabi niya, ano namang magbabago dito? Pero pagkatapos ng 3 buwan, naramdaman niya ang malaking pagbabago. Tumibay daw ang kanyang gilagid at hindi na gaanong ngumingilo. Sinabi niya, hindi ko akalain na ganito pala kabuti ang galing sa dagat at ngayon, hindi na niya ito nakakalimutang gamitin araw-araw. Nagsimula na rin gumamit ang kanyang asawa. Ibubuod ko ang paraan ng kelp, gupitin ang makapal na natural kelp kasing laki ng daliri, sipsipin 30 minuto bago kumain sa loob ng 10 minuto at sapat na ang 1 piraso bawat araw. Napakasimple, di ba? Sa wakas ang ika-5 sekreto, ang revolusyon sa sipilyo. Ito ang pinakamahalaga. Kahit gawin nyo ang 4 na naunang paraan, kung mali ang gamit nyo sa sipilyo, ang epekto ay mababawasan sa kalahati. Ngayon din pumunta kayo sa banyo at tingnan ang inyong sipilyo. Hindi ba't nakabuka na at matigas ang bristles nito? Ang ganitong sipilyo ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng gilagid. Sa loob ng 35 taon ito, ang pinakamadalas kong makitang pagkakamali sa mga pasyente, iniisip ninyo na masarap sa pakiramdam kapag nagsisipilyo gamit ang matigas na sipilyo. Tama. Pero ang totoo, kinakaskas ninyo ang inyong gilagid. Parang paglilinis ng pinong seda gamit ang isang magaspang na scourer. Masisira ang seda, di ba? Ganun din sa gilagid. Ang solusyon ay simple. Palitan ito ng soft bristled o ultra-fine bristled na sipilyo. Sa supermarket makikita nyo, sa pakete ng sipilyo na nakasulat ang soft o malambot, yun ang bilhin ninyo. Hindi rin ito mahal. Mga Hari 80 hanggang Bia 120 lang. Ang mahalaga ay kung paano magsipilyo
gamit ang malambot na sipilyo. Huwag diinan at magsipilyo na parang nagwawalis, parang hinahaplos ang buhok ng sanggol, ganong kalambot. Sa una, maaring pakiramdam nyo ay hindi lumilinis. Pero ito ang tamang paraan. May pasyente akong si Lola Rosario, 70 taong gulang, mula sa Quezon City. Buong buhay niya, matigas na sipilyo ang gamit niya at madiin siyang magsipilyo. Pero patuloy siyang nagrereklamo ng pananakit ng gilagid. Nang tingnan ko, puno ng sugat ang kanyang gilagid. Sabi niya, madiin naman akong magsipilyo para luminis, bakit ganito? Pinayuhan ko siyang magpalit ng malambot na sipilyo. Sa una nag-alinlangan siya, paano naman lilinis to sa ganitong sipilyo? Pero pagkalipas ng 1 linggo, bumalik siya na gulat. Nawala na raw ang pananakit ng kanyang gilagid. Alam niyo ba kung gaano ka-epektibo ang malambot na sipilyo? Ayon sa isang pag-aaral mula sa isang dental school sa universidad, mas epektibo sa pagtanggal ng plaque ang malambot na sipilyo kaysa sa matigas. Hindi ibig sabihin na mas malinis kapag mas madiin. Mahalaga rin kung kailan dapat palitan ang sipilyo. Karaniwang sinasabi na palitan ito 1 beses sa 1 buwan, pero inirerekomenda ko na palitan ito bawat 3 linggo. Kapag bahagya lang na bumuka ang bristles, nababawasan na ang epekto nito. Maaring manghinayang kayo, pero kung iisipin ang gasto sa implant, hindi ito nakakapanghinayang. Si Lolo Ipe mula sa Tarlac ay ginagamit ang kanyang sipilyo sa loob ng 6 na buwan. Sabi niya, pwede pa namang gamitin, bakit itatapon? Pero, nang simulan niyang palitan ang sipilyo bawat 3 linggo na bawasan ng husto ang kanyang bad breath, sinabi niya, hindi ko akalain na ganito pala kahalaga ang isang sipilyo. Ituturo ko rin ang tamang pag-iimbak ng sipilyo. Huwag itong ilagay sa lugar na mamasa-masa. Marami sa inyo ang iniiwan ito sa banyo, pero dahil sa halumigmig, dumarami ang bakterya. Ilagay ito ng nakatayo sa lugar na may magandang ventilasyon. At ilagay ang takip ng sipilyo kapag tuyo na ito. Ituturo ko rin ang tamang paraan ng pagsisipilyo. Magsipilyo ng pataas at pababa na parang nagwawalis. Huwag kuskusin ng pakaliwat pakanan. Ang punto ay magsipilyo mula sa gilagid patungo sa ngipin. Sapat na ang 10 beses bawat lugar. Sa kabuuan, magsipilyo ng mga 3 minuto. Hindi rin maganda sa gilagid kung masyadong matagal. Gamit ang malambot na sipilyo, sapat na ang 3 minuto para maging malinis. Ang mahalaga ay hindi ang diin, kundi ang tamang paraan. Sinasabi ko sa inyo, sa pagpapalit lang ng sipilyo, manabawasan talaga sa kalahati ang pagbisita nyo sa dentista. Si Lola Maria, 75 taong gulang mula sa Cebu, ay hindi na bumibisita sa dentista sa loob ng 6 na buwan matapos magpalit ng sipilyo. Dati buwan-buwan siyang bumibisita. Ngayon na ituro ko na ang lahat ng 5 sekreto mula sa Golden Hour Rule para sa chlorhexidine mouthwash, ang sikreto ng bamboo salt tree, minutong ehersisyo sa gilagid, ang supplement na kelp at ang revolution sa sipilyo. Kung gagawin nyo lang ang 5 ito ng maayos, tunay na magkakaroon kayo ng malusog na gilagid habang buhay kahit walang dental implants. Mga kababayan, napakahalaga ng ating napag-usapan ngayon. Na ang isang Air 250 na chlorhexidine mouthwash at 5 sekreto ay maaring pumalit sa daan-daang libong pisong implant. Ang natutunan ko sa 39 taon ko bilang dentista ay ang kalusugan ay wala sa mamahaling paggamot kundi sa tamang pamamaraan. Ang 1 minutong pagmumog bago matulog, ang marahang pagsisipilyo gamit ang kasing laki ng munggong bamboo salt, ang 3 minutong masahe sa gilagid, ang lakas ng 1 pirasong kelp, at ang revolusyon ng malambot na sipilyo. Ang maliliit na pagbabagong ito ang magpapabago sa inyong buhay. Hindi na ninyo poproblemahin ang sakit ng ngipin at makakakain na kayo ng masasarap na pagkain kasama ang inyong pamilya. Makakasama ninyo ang inyong mga apo sa pagkagat ng mansanas sa pagkain ng tadyang ng baka at magkakaroon kayo ng masasayang sandali. Ang aking pakiusap ay simulan ninyo ito ngayon din. Huwag ninyong ipagpabukas
o sa susunod na linggo. Ngayon din pumunta kayo sa Botica at bumili ng chlorhexidine mouthwash at sa supermarket para sa isang malambot na sipilyo. At simulan ito ngayong gabi. Ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin ay ang makita kayong malusog. Ang dahilan kung bakit ako naging dentista ay para makita ang mga taong tulad ninyo na malusog at hindi nagkakasakit. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, kahit kaunti, labis ko itong ikagagalak. Kung meron kayong pamilya o kaibigan na nahihirapan dahil sa kanilang gilagid, pakishare ang video na ito. Sana ay mas marami pang tao ang maging malusog. Pindutin na rin ang subscribe at like. Patuloy akong gagawa at maghahatid ng impormasyon para maprotektahan ang inyong kalusugan. Mag-iwan din kayo ng mga tanong sa comments. Ako mismo ang sasagot sa mga yan. Naway maging malusog kayong lahat at magkaroon ng masayang pagtanda na walang pag-aalala sa dental implants.